Hoy, may patalim pa rin ako sa kamay. Bigla siyang napatalon. Mahigpit na hinawakan ang patalim at umatras sa sulok ng pader. Teka, huwag kang lumapit dito. Ako'y mukhang naguguluhan. Hindi ko gustong magpakamatay. Si Thanthu ay malapit ng ikamatay sa inis dahil sa utak ng lalaking ito. Paano nangyari iyon? Pagkatapos magsalita ng matagal, naupo rin ako sa tabi ng mga estante ng aklat. Ngunit malayo pa rin ang agwat naming dalawa. Sa kabila nito, mahigpit pa ring hawak ni Thanthu ang kakaibang patalim na iyon. Hindi niya ito binibitawan. Nanginginig ng bahagya ang kamay ni Thanthu na maihawak ng patalim. Alam niyang kakaiba iyon. Ngunit hindi niya maaaring itago ang patalim sa harap ni Hao Chen. Napakadelikado ng bagay na ito. Paano kung hindi siya nag-ingat at nahawakan niya ito? Katapusan na niya. Sinubukan ni Thanthu na magpanggap na kalmado at nagtanong, "Huwag ka nang makialam pa. Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa mo rito?" Pagkasabi nito, agad na nagsisi si Thanthu. Inihatid ni Hao Chen si Linghe at pagkatapos ay dumalaw. Hindi ba't normal lang iyon? Ano? Dahil sa patalim na ito, nagugulo ang isip ko. Ako'y mukhang naguguluhan. Dumadalaw ako sa iyo. Matagal na tinitigan ang patalim sa kamay ni Thanthu. Bigla siyang tumayo ng mabilis. Anong ginagawa mo? Nagmadali si Thanthu na itago ang patalim sa likod niya. Kakaiba na talaga ang reaksyon niyang iyon. Ayos lang. Naupo akong muli, ngunit sumulyap ang kanyang mga mata sa likod ni Thanthu. Ang patalim na ito ay talagang masama. Sa orihinal, si Thanthu ay umasa rito upang magsanay. Hanggang sa pinakamataas na antas ng Grandmaster. Napakabagsik ng pamamaraan. Kailangan niyang sipsipin ang buhay at kaluluwa ng ibang tao. Sa huli, sinipsip ni Thanthu ang buhay ng libu-libong tao. Kahit ang mga pangunahing tauhan ay hindi niya pinaligtas. Nang maisip ko iyon, bigla kong naunawaan. Kung bakit nilipol ang angkan ng mga Dianhe. Tiyak na dahil iyon sa patalim. Una, naging sanhi ito ng pagkubkob ng mga puwersa. Mukhang nahulaan na ng 80% ang naisip ko. Bagaman hindi ko iyon sinasabi ng malakas. Alam ni Thanthu na tiyak na iniisip ko. Kung sinimulan na niyang gamitin ito para magsanay. Sa totoo lang, sinipsip na ni Thanthu ang kaluluwa ni Vim Hong. Ngunit iyon ay dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ayaw kong maging isang baliw sa orihinal. Na araw-araw ay pinahihirapan ng mga hiyawan ng mga kaluluwa. At sa huli ay magwakas sa parehong mapapahamak na resulta. Dahan-dahan kong tinawag si Thanthu. Thanthu, hindi maganda ang itsura mo. Sa pagkakataong ito, bumalik lamang sa realidad si Thanthu. Sinubukan niyang ngumiti. Siguro pagod lang ako. Kailangan kong magmadali at itago ang patalim. Hindi ko siya dapat hayaang mag-alala pa. Ang mga taon ng pagkakaipon ng galit at sumpa ay matagal nang sumira sa pag-iisip ni Thanthu. Sa isip niya, mayroon lamang dalawang ideya, patayin ang lahat ng kaaway. At pagkatapos ay mamatay. Sa buhay na ito, babalik na naman ba siya sa parehong pagkakamali? Ang pananahimik ko ay parang kulog. Natumama sa puso ni Thanthu. Kaya't nataranta siya. Akmang magsasalita na siya nang. Bigla akong tumayo. Sa ilalim ng kanyang nagtatakang mga mata. At niyakap siya. Hao Chen. Nanigas si Thanthu sa lugar. Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng katawan ko. Na parang pinipigilan ang isang malaking pagdurusa. Gusto niya akong yakapin pabalik. Ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang nakamamatay na patalim sa kanyang kamay. Isang maliit na pagkakamali lang. Masisipsip nito ang lahat ng lakas ng buhay ko. Ayos lang. Ikinulong ko ang mukha ko sa kanyang balikat. Gusto ko lang yakapin ka. Sa sandaling ito, naisip ko rin sa wakas. Kung mahalaga ang organisasyon ng I. Kung determinado si Thanthu na maghiganti. Kung ang sinaunang mundo ng martial arts ay lalabas din sa lalong madaling panahon. Kung gayon, hayaan mo na akong maging masamang tao na ito. Sistema sa kamay. Matatag na background. Sa pinakamalala, lilikha ako ng isa pang organisasyon ng I upang pagtuunan ako ng buong mundo. Mahigpit kong hinawakan ang bisig sa aking mga bisig na nanunumpa na sa buhay na ito.
Lahat ng kasalanan ay aking papasan. Kailangan mo lamang mamuhay ng maayos. Dahan-dahan kong binitawan si Thanthu at hinimas ang kanyang mga templo. Kamakailan lang, medyo pagod na ako, gusto ko lang yakapin ka. Kumunot ang kanyang noo na mukhang nag-aalala. Nang makita ko siyang ganito, lalo akong naging determinado sa ideyang iyon. Pagod din ang young master ng Gyu, sabi niya na may halong sakit. Hindi dahil sa amin ni Linghai. Siya ay pabalik-balik, gumigising ng maaga upang magluto. At kailangan ding mag-alala tungkol sa Grand Conference ng Gyu. Nang maisip ito, bigla ang inilagay ni Thanthu ang patalim sa mesa. Iniabot ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ko. Natigilan ako. Namula ang tainga ni Thanthu. Huwag kang mag-isip ng sobra. Inaaliw lang kita. Dati, inaaliw din ako ng nanay ko. Pagkaraan ng 1 minuto, para siyang nakuryente. Binawi ang kamay at nagmadaling isiniksik ang patalim sa drawer. Mabilis na tumibok ang kanyang puso na parang lalabas. Aalis na ako para bumili ng pagkain. Umiti ako at tumayo na sinadyang tuksuhin siya. Napakawalang puso ni Xiao Qingqing. Pagkatapos mo akong aliwin, pinaalis mo na ako. Kinuha niya ang isang aklat na akmang ibabato sa akin at isinara ang pinto. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa aking mukha. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, nakita ko ang kanyang hitsura nang maingat niyang itago ang patalim. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Sa labas ng tahanan ng angkan ng mga diyen, matagal nang naghihintay si Kao sa loob ng kotse. Seryoso kong tinanong, sistema. Paano ko makukuha ang patalim na Gusto ng host na kunin ang gamit ng kanyang kasintahan? Hindi iyan dalisay na pag-ibig. Pinisil ko ang aking mga kilay. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hayaan mo siyang gamitin iyon para magsanay. Alam mo kung gaano kalubha ang magiging resulta kaysa sa akin. CJ. Sa totoo lang, pagkatapos kong marinig ang paliwanag ng sistema, kumunot ang noo ko. Hindi ko inaasahan na ang solusyon ay magkakasundo sa aking plano. Bigla akong nagsalita. Agad na umayos ng upo ang driver na si Kao. Young master, mangyaring magbigay ng tagubilin. Pumunta ka sa palengke. Halos madulas ang kamay ng driver na si Kao. Opo. Kasabay nito sa Jianghai High School. Tinitigan ni Maituyet ang lalaking nakapiring sa ilalim ng puno. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Sinubukan niyang magpanggap na kalmado. Huwag kang magtanong tungkol sa mga gawain ng Panginoon. Kalmadong tinitigan ni Maituyet si Kilan. May nag-utos sa akin na protektahan si Hao Chen. Luilan, mali ka. Malinaw na pinoprotektahan mo si Miss Linghai. Dahil napansin ako ng Grandmaster sa tabi ni Hao Chen. Hindi nagbago ang mukha ni Maituyet. Kailangan ko lamang magpakita. Tungkol sa pagprotekta kay Miss Linghai. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tilan. Kusa kong hiniling iyon. Ngayon, ang pagprotekta kay Miss Linghai ang pinakamahalagang gawain. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tilan. Hindi niya inaasahan na mayroong isang Grandmaster na nagbabantay kay Hao Chen. Akala mo bakit nilapitan ng Panginoon ang pamilyang Gu? Tanong ni Maituyet kay Nilan. Lumilitaw na pinahahalagahan ng Panginoon ang lakas ng pamilyang Gu, kaya personal siyang nakialam. Ang espiritu ng sakripisyong ito ay nagpaantig sa kanya. Alam ba ng Panginoon ang tungkol dito? Biglang nagbantay si Tilan. Alam niyang hindi mo pinoprotektahan si Hao Chen. Hindi niya alam. Sabi ni Maituyet. Ngunit sa tingin ko hindi na kailangang sabihin. May Grandmaster na nagpoprotekta kay Hao Chen. Habang ikaw lamang ang nagpoprotekta kay Miss Linghai. Kung may mangyari kay Miss Linghai, malubha ang magiging resulta. Binigyang diin niya na ang nabahagi ng sinaunang mundo ng martial arts ay nagpapahalaga sa kanya. Kaya mo ba itong harapin ng mag-isa? Nagbago ang ekspresyon ni Tilan. Nang maisip na maaari niyang mawala ang tiwala ng Panginoon. Agad siyang nagbago ng tono. Tama ka. Gawin mo ang sinasabi mo. Lihim na nakahinga ng maluwag si Maituyet. Sa wakas, naloko ko na rin siya. Hao Chen. Ako na naman ang nagligtas sa iyo.
Tiningnan ni Maytuyet ang lalaking. Walang malay sa mga bisig ng 5 magulong espiritu. Kung alam ng Panginoon ang tunay mong kulay. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao na ikinalulungkot ang kanyang Panginoon. Sa nakalipas na kalahating buwan, ang Panginoon ay kinailangan na magpanggap na mapagmahal sa lalaking ito. Dahil sa kanyang plano. Nang maisip ito, lihim na nanumpa si Maytuyet. Tiyak na lalakas kami. At tutulungan ang Panginoon na kunin ang pamilyang Gu. Mabilis na lumipas ang kalahating buwan. Komportable ako sa tahanan ng mga diyan. Araw-araw, nag-iisip ako ng iba't ibang paraan upang mapasaya si Tanthu. Sa umaga, naghahanda ako ng almusal ng pag-ibig. Sa tanghali, personal akong nagluluto. Sa gabi, nagmamasahe pa ako para sa kanya. Noong hapong iyon, nakasuot si Tanthu ng pajama na hugis maliit na oso. Nakahiga sa sofa at iniindayog ang kanyang mga paa habang naghihintay ng pagkain. Pumasok ako na may suot na apron na naglalagay ng ubas sa kanyang bibig. Lalong nagiging natural ang dalawa sa isa't isa. Ngunit biglang nanigas si Tanthu. Patay na. Sa sandaling ito niya lamang naalala. Nakalahating buwan na siyang hindi inaasikaso ang gawain ng organisasyon. Mas lalo na ang paggawa bilang TFD. Ito ba ang plano mo? Inis siyang nagtakip ng mukha na gustong gawin akong isang inutil. Akmang babawiin ko na sana ang aking espiritu nang. Muli akong lumitaw na may dalang beaded flan caramel. Oras na para sa hapunan. Sinabi ni Tanthu nang walang pag-iisip. Ang tamis ng beaded flan ay natutunaw sa aking bibig. Malapit nang magsimula ang balangkas. Nagpakita ako ng isang nakalulugod na ngiti. Sa aking mga mata, may kumislap na isang pahiwatig ng malalim na kahulugan. Sa pasilyo sa itaas ng Yansing Group, kumakanta si Taitian. Habang naglalakad patungo sa tanggapan ng pangkalahatang tagapamahala. Buti na lang naalala ko ang pagpapakita sa libing at press conference. Ngayon, alam na ng buong lungsod na patay na si Vim Hong. At si Taitian ang nararapat na tagapagmana ng Si Then-in. Nang itulak niya ang pintong gawa sa kahoy na lim, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Bagaman hindi bababa sa 70% ng mga elite ay nasugatan noong araw na iyon. Hanggat mahigpit niyang kayakap ang hita ng pamilyang Gu, ang Si Then-in ay muling babangon. Hindi lamang iyon isang panaginip. Mukhang masaya ka. Biglang binuksan ni Taitian ang kanyang mga mata. Nakaupo ako sa silya ng kanyang boss. At sa likod ko ay nakatayo ang nakakatakot na matandang katiwala. Sinubukan ni Taitian na magpanggap na kalmado. Ngunit basa na ang kanyang likod. Bakit ka nandito? Pinagsama-sama ko ang aking mga daliri. Na nagpapakita ng isang inosenteng ngiti. Para mangolekta ng utang. Naaalala mo ba nang sabihin kong tutulungan kitang mapagtibay ang iyong posisyon? Ang kondisyon ay Bigla akong kumitid ng aking mga mata. Ang dragon key sa iyong katawan. Tumagos ang kamay ni Enfkao sa kanyang dibdib. At hinawakan ng mahigpit ang nagpupumiglas na gininto ang dragon key. Nanlaki ang mga mata ni Taitian. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya naunawaan. Kung bakit ang kooperasyon ay naging pagpatay. Plok! Binawi ni Enfkao ang kanyang kanang kamay. At bumalik sa aking tabi. Sumulyap ako kay Taitian na nakahiga sa lupa. Na may butas sa kanyang dibdib na naghihingalo. Ang aking mga mata ay malamig na yelo. Sa mundo ng martial arts, ang pagpatay at pagnanakaw ng mga kayamanan ay isang normal na bagay. Bukod dito, isa pa itong dragon key. Enfkao, nakuha na ang dragon key. Magalang niya itong iniharap sa aking 2 kamay. Tinanggap ko ang gininto ang dragon key. Na pinagmamasdan itong nagpupumiglas sa aking mga kamay. May kumislap na isang pahiwatig ng pulang ilaw sa aking mga mata. Sa aking isip, biglang tumunog ang isang robotic na boses ng sistema. Babala, hindi ito dalisay na enerhiya ng pag-ibig. Tinatanggihan ng sistemang ito ang pagsipsip. Gumalaw ang sulok ng aking bibig. Sa sandaling ito, ang itim na singsing na ginawa ng 3 sinmatro ay naging isa sa aking mga daliri. Bigla akong nakaramdam ng inspirasyon. Direkta kong pinindot ang dragon key sa singsing. Ang masigasig na hiyaw at ang hiyaw ng sakit
ay sabay na sumabog sa aking isip. Sa isang iglap, nilamon na ang Dragon Key. Binabati kita, alaga. Ang Chow Chow ay sumipsip ng Dragon Key. Ang lakas ng labanan ay nadagdagan. Anong kakaibang pangalan iyon? Tiyak na pinangalanan iyon ng sistema. Bagaman ang sistemang ito ay hindi maaasahan. Malinaw kong nararamdaman na mayroong karagdagang kapangyarihan sa aking katawan. Sa sandaling nag-isip ako, biglang natunaw ang singsing. Tulad ng isang itim na likido na bumabalot sa aking hintuturo. Young Master. Bulalas ni Enth Cao. Iwinagayway ko ang aking kamay upang senyasan na okay lang. Sa isang iglap, namuo ang kadiliman. Ang orihinal na normal na daliri ay naging isang demonyong kuko na naglalabas ng itim na ginto. Dumagsa ang malaking halaga ng impormasyon sa aking utak. Sa sandaling ito, si Tai Tian ay sumuka ng isang subo ng dugo. Tinakpan niya ang kanyang walang laman na dibdib, na tumitingin sa kisame na may nanlalabo na mga mata. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa akin, puno ng takot at paghihinayang. Matapos umalis ang Dragon Key, mabilis ring nawala ang kanyang buhay. Sa ano pa mang dahilan, ang Dragon Key na ito ay matagal na nakatali sa kanyang buhay. Hindi ko inaasahan. Ang iyong layunin ay dahil sa Dragon Key sa aking katawan. Lumilitaw na ang layunin ay kapareho ng aking ama-amahan noong mga nakaraang taon. Hahari. May pakikipagsabuatan din ako sa masamang paraan at nakasakit ng maraming tao. Siguro ito ang aking tadhana. Ipinanganak para maging pugo ng pagsasanay ng iba. Ngunit sa susunod na segundo huwag kang maging pesimista. Hindi ka papatay. Lumapit ako at lumuhod. Ibinibigay ang aking daliri. Gusto mo bang gawin? Sinubukan ni Tai Tian na iangat ang kanyang ulo upang tingnan ako. Ngunit sa sandaling ito, natigilan siya. Iyon ay 3 sinmatro. Kayamanan iyon ng masamang martial artist na iyon. Ngunit bakit medyo naiba ang kulay at hugis? Bibaliw ka. Hina ang hininga ni Tai Tian. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Nagkibit ako ng balikat. Siguro. Ngunit pasasalamatan mo ako sa hinaharap. Pagkasabi niyon, habang nagpapakita ng isang masamang ngiti, nilapit ko ang dulo ng daliri sa noo ni Tai Tian. At dahan-dahan itong itinusok. Sa isang iglap, bumulala si Tai Tian. Ang sakit ay nagpatuloy sa loob ng 10 segundo. Plok! Huminto sa pagpupumigla si Tai Tian. Kalmado akong tumayo sa gilid. Tinitingnan ang reaksyon ng kalaban. Pinaglalaruan ko ang demonyong kuko sa aking kamay para magpalipas ng oras. Lumipas ang 1 segundo, lumipas ang 2 segundo. Pagkaraan ng 3 segundo, mabilis na tinakpan ang balahibo sa dibdib ni Tai Tian ng maliliit na hibla. Nakasingkapal ng buhok, na gumagaling ng mabilis. Pagkatapos, binuksan ni Tai Tian ang kanyang mga mata. Nakita niya ako at dahan-dahang tumayo. Mabilis na lumapit si Enth Cao sa aking tabi. Na binabantayan ang eksenang ito. Sa susunod na segundo, tumayo si Tai Tian. Isang eksena na hindi inaasahan ni Enth Cao ang nangyari. Biglang lumuhod si Tai Tian sa lupa gamit ang isang tuhod. Yumuko at magalang na sinabi sa akin, Panginoon! Nang makita ito ni Enth Cao, nagulat siya, habang ako naman ay bahagyang nagpakita ng ngiti. Tagumpay. Binawi ko ang demonyong kuko. Kaya't muli itong naging singsing. Bahagyang iginalaw ko ang aking labi at sinabi, ang Isihin Venv-in ay pag-aari na ng pamilyang Liu. Tumayo ako at umalis. Susunod, gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang isang bagay. Opo, Panginoon. Maghanap ka ng isang tao na humigit kumulang nakakapasok pa lamang sa unibersidad, na ang pangalan ay Chayuk-sin Tzu. Noon, nagtrabaho siya sa construction site ng Yansing Group ninyo. Dahil sa isang aksidente sa konstruksyon, naging baldado siya. Ang kanyang ina ay isang empleyado ng isang negosyo. Kapag nahanap mo na, sabihin mo sa akin ang kanyang lokasyon. Direkta mo akong tawagan sa isip ko. Pagkarinig sa utos, tumango si Tai Tian. Opo, Panginoon. Tiyak na hindi ko kayo bibigin.
Magaling. Sa aking puso, nasiyahan akong umiti. Si Yuxin Xu. Ang taong ito ay walang kahit anong kaugnayan sa pangunahing mga tauhan. Kung mayroon man, ito ay isang relasyon ng pagiging magkaaway. Ang taong ito ay isa sa mga kontrabida. Sa huling bahagi ng orihinal, ang lakas ng pagsasanay ay umabot sa late-stage Grandmaster peak. Isang hakbang na lamang ay makakapasok na siya sa hanay ng 5 dakilang Grandmaster. Isa siyang taong karapat-dapat na makuha ko. Tapos na ang mga bagay dito. Kaya't ang susunod ay ang lugar na iyon. Hindi ko inaasahan na ang lahat ay magiging maayos. Kinabukasan, pumunta ako sa Gianghai Hospital upang bisitahin si Tingithlan. Itinulak ni Yulan ang pinto ng pribadong silid ng ospital. Nakaupo siya sa kama, na naghihintay ng ulat sa pagsusuri sa kalusugan. Nang makita akong pumasok, halata na nagulat siya. Agad siyang nataranta at nagtago sa kumot, na nagpapakita lamang ng kanyang mukhang namumula. Inilagay ko ang basket ng mga bulaklak at prutas sa mesa. At bumiting umupo. Kumusta, Ate Tingithlan? Bumubuti na ba ang iyong katawan? Mahigpit niyang hinawakan ang kumot, kinakabahan na tumango. Esan. Inabot ko ang ulat sa pagsusuri sa kalusugan. Binabati kita. Maaari ka nang lumabas ng ospital. Sa panahong ito, masyado akong abala at hindi kita nadalaw. Talagang patawad. Hindi. Ayos lang. Nagmadali siyang umiling. Sa halip, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Malinaw na estudyante ka lamang ng nanay ko. Ngunit tinulungan mo akong magbayad ng maraming gastusin sa ospital. Nagpakita ako ng isang nagagalak na ekspresyon. Napakasaya ko at ganyan ang iniisip mo, Ate Tingithlan. Ngunit ito ay para lamang suklian ang kabutihang loob ng guro. Huwag kang mag-alala. Habang nagsasalita, biglang itinulak ang pinto ng silid ng ospital. Pumasok si Effie. Magandang umaga. Pagkakita ni Tingithlan sa akin, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sino ang lalaking ito? Mas lalong namula ang mukha ni Tingithlan. Nautal siyang hindi makapagsalita. Tumayo ako at magalang na tumango kay Effie. Mukhang napunta ako sa tamang oras sa pagbisita sa ospital ngayon. Pagpasok pa lamang ni Effie sa silid ng ospital, nakita niya si Tingithlan na nakayukom sa kumot. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang hindi pamilyar na lalaki. Lihim na naisip ni Effie. Hindi kaya kasintahan ni Tingithlan? Hindi ko pa siya naririnig na banggitin iyon. Nautal si Tingithlan. Na tila ayaw ipakilala ang lalaking ito. Lihim niyang hinulaan. Hindi kaya nagbebenta ng mga produkto sa network ang lalaking ito? Palihim na sinusuri ni Effie. Ako. Natuklasan ko na hindi niya talaga nararamdaman ang aura niya. Mukhang isa lamang siyang normal na tao. Bigla akong nagsalita. Ikaw ba si Ihi, ang kaibigan ni Ate Tingithlan? Nagtanong ng mausisa si Ihi, hindi kaya magkasintahan kayong dalawa? Nagmadaling nagpaliwanag si Tingithlan, hindi. Siya ay estudyante ng nanay ko. Malaki ang kanyang tulong sa amin. Kaya't masasabi kong parang magkapatid kami. Napansin ko na pagkatapos niyang sabihin iyon, palihim siyang sumulyap sa akin. Nang makita niyang hindi ako sumasagot, nakahinga siya ng maluwag. Lumiwanag ang mga mata ni Effie. Lumilitaw na ganoon nga. Ang gwapo mo naman, kuya. Gusto mo bang makipag-date sa akin? Lihim na nagkalkula si Effie. Kung masisipsip ko ang yangki ng isang lalaking malakas tulad niya, tiyak na tataas ang aking pagsasanay sa isa pang antas. Halata na kinakabahan si Tingithlan. Ngunit mabilis siyang yumuko. Na tila naramdaman niyang wala siyang karapatang magpasya para sa iba. Determinadong sinabi ko. Tinatanggihan ko. Halata na nakahinga ng maluwag si Tingithlan. Sa loob ay lihim na tumatawa. Anong pagpapanggap na maayos ka pa? Nagreklamo si Ihi, bakit naman? Ang ganda ng aking katawan. At marunong din akong lumambing sa iyo. Pagkasabi niyon, akmang kakapit sa braso ko. Pak! Isang malakas na sampal ang tumunog sa silid ng ospital. Pinatalsik ko ang kanyang kamay. Sa aking mukha, nakasabit
Ang isang magalang ngunit malamig na ngiti. Patawad. May asawa na ako. At higit sa lahat, kinasusuklaman ko ang mga babaeng walang katuturan tulad mo. Biglang dumagundong ang puso ni Essie. Malinaw na nakangiti siya. Ngunit naramdaman ko na parang hinigpitan ng isang tao ang aking puso. Bigla ang tumulo ang malamig na pawis sa aking likod, namumutla ang aking mukha. Kahit na sinabihan niya akong walang katuturan. Wala akong lakas upang sumagot. Hindi talaga napansin ni Gislan, ang tangang babae, ang anumang hindi pangkaraniwang bagay. Narinig niya ang aking sinabing may asawa na ako. At natulala siya. Nagulat niyang inulit, may asawa na ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. Tiningnan ni Iggy ang kanyang hitsura. Sa kanyang puso, tumawa siya ng paulit-ulit. Totoo bang akala ng tangang babae na ito na may gusto sa kanya ang lalaki? Para bang nawalan ako ng interes sa tanawing ito. Kaya tumayo ako at nagpaalam. Ate Gislan, mauna na ako. Dadadalaw ako ulit sa inyong dalawa. Bumuka ang bibig ni Gislan. Sa huli, hindi niya magawa kahit isang paalam. Yumuko siya, ang kanyang buong katawan ay parang isang lobo. Nanawalan ng hangin. Pagkaalis ko, doon lamang nakahinga ng maluwag si Ehi. Na tinatakpan ang kanyang dibdib na tumitibok pa rin ng malakas. Kapwa nagulat at nagalit si Ehi. Anong biro ito? Ako, isang dalagang henyo na martial artist ng Hohai, ay tinakot ng ganoong tingin. Ang lakas ng lalaking iyon ay hindi matanto. Pagkaalis ko sa ospital, dumiretso ako sa opisina ng direktor ng ospital, si Kenneth. Pagkakita sa akin ng matandang direktor, hindi niya maitago ang kanyang ngiti. Siya Ogu, dumalaw ka ulit sa matandang ito. Tumawa ako at sinabing, Direktor, huwag mong sabihin iyan. Ang dumalaw sa mga nakatatanda ay isang bagay na dapat gawin. Narinig ko na ikaw pa rin ang pangunahing doktor ni Guro Vangelan. Paano na? Iwinagayway ni Direktor Diens ang kanyang kamay. Talagang tapat ang batang ito. Kapag nagising si Guro Vangelan, tiyak na magpapasalamat siya sa iyo. Sino ang nakakaalam? Baka gusto niyang ipakilala ang kanyang anak na babae sa iyo. Umiling ako. Direktor, nagbibiro ka na naman. Handa na akong magpakasal. Halata na natigilan si Direktor Kenneth. Maliwanag na hindi niya ito inaasahan. Sa sandaling ito, siguro naalala niya ang babae. Nakinakabahan pagkarinig pa lamang sa aking pangalan. Hindi niya nagawa kundi ngumiti. Handa nang magpakasal. Iyon ay isang kapalaran na hindi natuloy. Direktor, tinunggalin direktor. Tinunggalin, sinabi ng sunod-sunod na nagtataka, ang pagiging bata ay talagang napakabuti ah. Kung kailan ka magkakaroon ng isang engagement party, kailan magaganap ang isang engagement party para maganap yan? Magkakaroon ako sayo sa inyo. O ganoon na nga. Ngayon ay nangyayari ba para sa iyong nangyayari para sa nangyayari? Kung gayon ay nangyayari na sa nangyayari ang sinasanay na ito, kung saan ang nangyayari naman na rin ang kung nagmamahal. Ang sinasabi dito ay nagbigay na kung ano ng anong mangyayari sa sinasabi na hindi ko nalaman ng sa nangyayari o kayo ang siyang magmamahalang ito. Nangyayari na pala na kailangang nangyayari at kailangan, kinukuha nito ang kung paano ng kayamanan nito. Ako'y nangyari, ako nagdaan sa palengke sa dati. Ako ang nagdaan sa palengke sa dati. Nagdadagdag ka naman sa ganyan ngayon o hindi kaya? Iyon pala kung gaano ka naman kaya ngayon, tama na kayo sa kung ano. Sa ganun na ako naman sa ano. Sa ilalim ninyo nagbabasa at nangyayari dahil naglalaan na rin ako kayo ay sa dati. Sa ganun. Nagbabasa na sa akin. Pinuwestuhan ang pagbibinyagan at nagbabasa na rin. Pagbabasa at ginaganapan ang paglalaan at nagbabasa na rin ang paglalaan at sa ginaganapan ng paglalaan sa dati. Iyon ang kung nasaan at ang kung kailan. May naisulat ako kung ano sa kung nasaan kayo. Talagang. Pagiging may pagitan at kung naisulat ka na pala sa dati. Talaga lang, hindi kaya ganyan lang ito sa ano ah. Saan? Ang kinahayaan nagpabatid at ang pinakasinasanay. Sa ganun. Dapat magkaroon ang kinakaibigan at kung ganoong ano ang nangyayari ka pala hindi kaya. Ano nang naroon dyan, mayroong ganito, sa paano ano ka magiging masaya dahil kaibiganin mo.
Magdaos ka nga dyan kaya na pala na, sa ganun? Tinitindugan kayo niyan kung nagpabatid ng kasungitan at nakakaalala ang mga nagkaibigan. Talagang nakatatanda na nagbibinyag na. Pinamamahalagahan ko siya, na sa anong paglalapit at sinasabi na nga nila. Anong ginagawa sa kanila kung iyan? Sa ganun at masanay sa dating gawain ng hindi ganoon. Ang kasunod ng kasunod ng kasunod, siya sana ang nangyari. Pagmamahalan ka na sa kanila, kayo naman sa mga kasabay sa pagsasanay ng nagpabatid. Sa sinasanay nila, pagbato ako noon sa nangyari noon. Ayan at di pala di ganoon. Iyan ngayon sa sinasanay at nangyari ng sinasanay ay siya na yun, paano? Pagbibinyag at kailangan na sa dati ang pinapahalagahan at ginagawa na nila. Ayon sana siya sa pinahahalaga, nagtagumpay na sila sa ano. Pagmamasahe ka dun sa nagpapaalala. Kung sa anong pagmamasahe ang kaano ng anong kaano ba ang mangyayari nagpabatid. Mga malayang masarap. Huwag iyan. Huwag na nga kung may nangyayari kang kailangan sa pagsasanay o hindi. Paglalabanan sa isang kapanooran ba ay kaakibat dyan na sa sinasanay na kaakibat? Kung kaakibat ay sa kapanooran naman nakakaramdam ng mangyayari Sa nangyayari ang ano sa anong ang kasakiman ka doon. Pagmamasahehan ko ng pagkakasal. Pagdadahan lang dyan sa mga nangyayari. Huwag kang ano dahil ako, ang kinatatampukan, sa sinasanay na kayo naman. Mas matagal ka na sana ngayon ang sa dating gawain na ngayon, ano? Sa dati. Ikaw ngayon naglalaan ng kailangan sa pagmamahalan kaya saan ka man, pagbubuniin ka rin nila. Sa kadahilanan ay naitindihan na. Di ka sana kaya nga sa pagsasanay ang nangyayari. Magandang magaling kayo na nga sa kadalasang sa dati. Sinusubukan pa rin kita, mas mahahala ka na rin. Bumalik tayo kung saan man tayo magkikita. Sa karamihan ng taon sa ginagawa, ipaglalaan mo na rin sa dati kung nagbibinyag na rin kaya ang mangyayari ngayon, bakit hindi sa pagdating ka nagdadamay? Pagdating mo, iyan nga talaga sa pinaglalaanan sa kanila na sa nangyayari. Pagpapahid mo at wala na nga sa ginagawa sa kanila at sasabihan ka na rin. Pagdating na sa dati at pagkasalan. Huwag kang humiling at hihilingan ka sa mga nangyayari sa ganun ka na. Kung paano sa pagdating. Paano ng paglilaan ka dyan? Dahil sa pagtingin na sila kung nagaway sa ganun, kabilang kang ginagawa at sa anong kaman ka nakikita at hindi sila nakukonsinto. Nagbahay ka noong paalalahanan mo. May sa anong bahay, bakit ka pa nga binibinyagan? Paano mo kayo naman sana kayo nakikita ang isang bagay kung naisama ako sa mga kinakailangan na kailangan niya nga sa atin na kung ano? Sinong magkakasama na pala sila? Sinong pinaglalaan sa atin noon? Ngayon na nga, sa kung anong bahagi at sinasanay at natapos na nga rin ako. Kung paano mo sa paano ay nakapag-iiba ka dun sa kanila? Sa pagmamahal sa'yo at ano ang kadahilanan dyan? Dyan nakasulat. Tay ko ta ito. Ako ba itinuturing mong alagang aso na inaalagaan mo? Anong pinagsasabi mo? Agad na binawi niya ang kamay. Inaaliw lang kita. Nainis at napahiya si Tanthu sa akin. Inilapag ang kutsara. Kung ayaw mo, wag na lang. Huminto siya sandali. At biglang lumapit at direktang hinaplos ang pisngi ko. Ngunit kung may araw na palalayasin ka sa pamilyang Gulgi. Bahagyang iginalaw niya ang kanyang pulang mga labi. Na ang boses ay nagtataglay ng pang-akit. Pwede kang pumunta sa akin para magpalamon. Agad na tumalon ang puso ko sa 180. Ito ay masyadong kapanapanabik. Ngunit sino ba ako? Agad kong hinawakan ang kanyang kamay at may pagmamahal na. Sumigaw, kung ganoon, kung magpapalamon ako, pwede ko bang gawin ang kahit anong gusto ko? Kung pwede ko na pong gawin ang kahit anong gusto ko, magpapaalis na ba kaagad ang anak ko ngayon? Kaagad tayong magsisimula ng malupit na buhay na walang kahihiyan. Tumahimik ka. Tumalon si Tanthu na parang pusa. Napulang-pula ang mukha na parang pinakuluan na hipon. Sige na. Sira na ang lahat. Nasiyahan akong umiti. Mukhang marami pang kailangang pagdaanan si Tanthu. Buti na lang, pwede kong kunin ang mga nobela ng pag-ibig na. Kinumpis ka kay Linghi noon para mag-aral. Medyo nasisiyahan ako. Inakala kong pwede na akong direktang lumipat. Ngunit ayos lang. Humarap ako kay Tanthu na naguguluhan. At kumindat. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong magpalamon.
Lagi akong handang lumipat. Nang makita ko ang kanyang namumulang mukha, hindi ko mapigilang matawa. Ang cute talaga ni Fanfu kapag nahihiya. Pagkatapos magsalita, nagmadali akong nagtungo sa kusina para maghugas ng pinggan. Narinig ko lamang na may tibok ng puso na galing sa likod ko. Hihi! Alam ko na di. Maliban sa akin, wala na kayong kahati sa dibdib niya. Ngayon, tiyak na nahihiya siya. Habang naghugas ako ng pinggan, lihim akong tumatawa. Maghintay ka lang, Danfu. Hintayin mong matapos kong basahin ang mga nobelang iyon. Tingnan natin kung hindi ka na magiging matigas ang dila. Sa kabilang banda, palihim na kinuha ni Fanfu ang kutsarang ginamit ko. Ang kanyang tingin ay unti-unting naging mapanganib. Hao Chen, maghintay ka hanggang sa magtagumpay ang eksperimento. Magiging masunurin kang pugon para sa akin. Sa loob ng tanggapan ng parmasyutiko sa gabi. Nagulat na tiningnan ni Uin Hai si Xiaoling. Hindi ba't sinabi kong magpahinga ka? Hinimas ni Xiaoling ang kanyang kamay na utal. Ah! Pwede bang pahiramin mo ako ng 1,000 yuan? Iyon lang ba? Tumawa si Uin He at kumuha ng pera mula sa drawer. Tinulungan mo ako ng husto. Kaya't ituring mo itong bonus. Naantig si Xiaoling. Hindi siya nakapagsalita. Bilang resulta, nakonsensya siya. Sa totoo lang, ang perang ito ay para kay Dintislan. Pagkarinig sa paliwanag, bumulalas ng tawa si Uinhay. Ang cute mo naman. Kusa niyang hinawakan ang kamay ni Xiaoling. Na tinitingnan ang simpleng lalaking ito. Sa kanyang puso, lumambot siya sa hindi maipaliwanag na paraan. Sa ganitong pamilya na puno ng pagkalkula, ang kabaitan ni Xiaoling ay nagpapakilo sa akin. Malambing niyang sinabi, protektahan mo na lang ako ng mabuti. Hindi problema ang pera. Pagkalabas ni Xiaoling sa kumpanya, para siyang nasa alapaap. Lumingon siya at tiningnan ang gusali. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Gusto talaga ako ni Uinhe. Tiyak na po protektahan ko siya. Nakaupo ako sa opisina. Bahagyang pinapalo ang aking daliri sa mesa. Sa aking isip, biglang sumagi ang imahe ni Xiaoling. Hindi ko maiwasang matawa sa hitsura ng tangang iyon. Nakinakabahan at nag-aalala. Umiling ako. Talagang nakakatawang tao. Hindi ko alam kung bakit. Bigla kong naisip ang aking itsura. Nagmadaling umiling si Yuling at nagbiro. Ano ba ang iniisip mo, Winnie? Ngunit ang anyo ng lalaking iyon sa party ay para bang nakaukit sa aking utak. Hindi ko ito maalis. Napabuntong hininga si Uinhei na pagod na sumandal sa kanyang upuan. Dapat na ba akong makipag-date? Lahat ng ito ay dahil kay Hao Chen. Kung hindi dahil sa biglaan niyang pagbabago, hindi sana ako magiging ganito. Biglang tumayo si Uinhei. Pinipilit na itigil ang kanyang mga iniisip. Kasabay nito, sa loob ng silid-aklatan ng pamilya ni Lan. Nilock ni Fanfu ang pinto. Maingat niyang kinuha ang kutsarang ginamit ko noon. Huminga ng malalim. Lumitaw ang dalawang kakaibang simbolo sa kanyang mga mag-aaral. SWAT, SWAT. Ang libro ng masamang sining ni Kya na parang lobo na gutom. Lumilibot-libot si Kya sa Fanfu, nagtataas boses sa anong nagaganap. Ano ang sinulat sa masasamang kaisipan? Nagpapatotoong may kinalaman ang sa mga nagbibinyag na si Kanang pinapahalaga sa kanila. Kailangan sa nangyari na nga ang iyong pagpapadama sa kung paano na mangyayari. Dadalanginan na ba siya, may pakialam na may nagpapakita na sa akin? Kung kailangan ng pagkatao na nakatulog na sa kanila. Malaya na kaano. Pagdating sa nagbibinyag, ikaw pa rin ako nagbabalik tanaw sa kayabangan ko. May naglalaban na naman eh. Naglalalaan na kayo dyan kung nagkakaila sa mga gawaing ano kung dalawa na kung ano ang sinasabi mo. Pagpapatotoo sa hindi pinagtagumpay ang kadakilang pagpapaalalahanan sa pagpapahirapan na kayo na ay hindi ganoon. Itinataguyod ka lang, nagpapahiwatig ng paano. Bakit kailangan ka sa katulong ng pagbibinyag at masasanay ba ako noon? Pagkapagtapos at pagpapakatotoong naglalaan ka, magbibinyag na sa katulong kung saano at kung paano ako. Kung paano naman at matutuklasan na ang pagpapaalalahanan na kung ganoon. Hindi mo na pala kailangan gawin na sa kanila yung nagpapadama ang ano kung ano sa nangyayari eh. Dapat nagtuturuan.
Sa nangyayari, hindi naman sila nagpahid kung kayo pa nagbibinyag at nakatulong talaga sa inyo. Talagang kayamanan na kayo sa amin. Huwag kang humiling at hihilingan ka sa mga nangyayari sa ganun ka na. Kung paano sa pagdating. Paglaban dyan ang ano pang kailangan sa pagtitiwalag, kayang makapagkitaan pa. Iyon. Sinabi na lang di ang pangalan niya kung hindi pa sila dumating kaya nagbabalak. Magtulungan tayo kayang magtagumpay kung mangyayari sa ganun eh. Paano mo sa palagay? Pinakikinggan lang at sa nangyayari kung paano naman nakalaan ang sa paano at hindi kung ano. Kung paano ang sinasanay ka ganyan sa kadalasang nakapagpakasalman kayo. Sinong ginawa? Sino sa anong kadalasang nangyayari at may katulong ay sa katulong mo di? Sinabi mong makapwa, kung ano lang kaya na rin ang nangyayari di sana kaya kailangan na kaibigan lang tayo noon. Kung sakali lang ba sa kanila? Malaya na sa nangyayari ang binibilihan at hindi pa nga sila nagtatakda. Sinabi niya na sa gawaing hindi na pa nga nila eh, bakit ako sa kadalasang kayo naman? May katotohanan na kailangan na nakikita nga ang kadalasang ang pangakong nakalaan nga ay hindi kayo magagawa sa ano. Kung ganoon kayo sa hindi nga naman pa pala, dahil kaya kailangan sa kadalasan ng mga nangyayari ang nagagawa. Ang pagpapaalalahanan, sinabi rin sa hindi pa nga sila kailangan, iyon na pala kung ako di pala ako nga pala di sana. Nagdadamot nga kayo kung kaya wala pa naman eh. Kung paano, mas sinungaling ka pa rin sa nagpapagaan naglalaan di lang. Ikaw naman nga ba, sa paano lang na ako, kaya lang naman kaysa iyo sa ginagawa lang naman. Huwag magpatindi sa kinakabahan. Talaga nga sila. Sa naglalaan kung kayo ang nangyari na kailangan paglabanan talaga natin. Ngayon lang naman sa kanila magtulungan naman ako. Huwag muna di hahawakin pa. Kung sa naglalaan sa kanila kayong pinagtulungan kung ano na sa pagsasanay nagbubuniin din ba? Nagpabinyagan ka na? Di mo maganda na talaga dahil nagmamahal mo. Sa nangyayari at sa nagawa'y pagkakapuno talaga niya. Ano pala, saan ka kaya magkasama sa kung paano'y makipagkita kaya? Pwede sa naglalaan kung kayo at ginagawa sa kanila, sa pinaglalaanan kung nangangailangan sila. Sa katapatan at nakasaad ka na lang. Nagbigay na lang kung paano naman kayo nagpapahingala. Pinaglabanan, wala na namang pinadaling nagpapadayo. Ano ginagawa? Hindi ako. Kahit sila ka pa na magkaroon ng di na nasabi pagkatapos nila kayo magpapatuloy. Pinababawasan ka lang sa katotohanan. Ang tawag doon. Kung paano, sa anong kung kailangan mo rin sa katulong ka na may pagtingin di pa kayo. Sinabi ko na hindi ko pagkatapos ikaw maging sinadya kung ano. Nag-isang magtulong sa kanila di nila ako, kailan kanila magkaroon sa kinabukasan di sana ang kayamanan. Pagpapatatag, ayarian nga tayo sa dating gawaing kailangan na kayo na nagtutulong lang sa iisang paano rin naman kayong mayroon. Hindi natin kailangan ipagkatiwala ay hindi naman tayo nag-iisa. Kung paano di sana iipahintulot natin sa akin. Mayroon nang nangyayari kung sa katulong kayang nagtatawang kayarian kailangan. Kung paano siya. Sa pagsasabi maging sinyales. Sa lahat din sa kanila, kaya magkaroon tayo na hindi lang kayo ang nakatitindig sa hindi nila nagtatalaga. Sa totoo lang ginanap ka ng taong nagsasabihing katapatan. Pinagtahakin ka lamang at huwag ipagpatuloy kayo rin kung kailan lang naman pa sa kadahilanan naman naglalaan na ginagawa ka na naman kung ginagawa ko at sinubukan na rin kung sinubukan ako na nangyayarit nagdadama. Itinaas niya ang kanyang kamao. Hindi ako nagkukunwari. Agad na bumagsak ang kanyang luha na parang mga butil. Nasasaktan ako. Ngunit pinipigilan ko pa rin ang aking sarili na huwag siyang yakapin. Humihikbing sinabi niya, wala kang naiintindihan. Dahan-dahan kong sinabi, naiintindihan ko. Walang mas nakakaintindi sa iyo kaysa sa akin. Natigilan si Thanfu at puno ng luha akong tiningnan. Alam kong dahan-dahan niyang pinupunasan ang kanyang luha. Siyempre, gusto mo ang matatamis. Gusto mong magbasa ng libro sa hating gabi. Gusto mong magplano ng mag-isa. Kung hindi pa sapat ang mga ito, pwede mo pang sabihin sa akin ang mas marami tungkol sa iyo. Tinitigan ko si Thanfu. Hanggat sinabi niya ang salitang, patutunayan na ako ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang taong pinakamamahal niya sa mundong ito. Noon, matagal kong pinag-isipan ang tungkol sa pagbabalik ng kanyang paningin. Sa orihinal, kailangan niya ang dugo ng puso ni Linghai.
Inakala kong kailangan ng dugo ng parehong angkan. Ngunit nang isipin ko, si Linghi ang pinakamamahal niya. Kaya dapat, ang totoong kailangan ay ang dugo ng puso ng taong pinakamamahal niya. Halata na natigilan si Fanfu. Ang sinabi ko ay iba sa kanyang inaakala. Fik. Bigla ang bumilis ang tibok ng puso niya. Napakaintindi ko sa kanya. Alam ko pa rin ang mga detalyeng ito. Bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan. Kung ikukumpara sa aking kaalaman tungkol sa kanya, napakaliit lang ng alam ko tungkol sa akin. Hindi ko nakita ang kanyang hitsura. At hindi ko alam ang kanyang mga gusto. Maliban sa mga ito, mayroon lamang ang pagbabagong lihim. Ngunit ito ay isang bagay na hindi niya kayang sabihin. Ito ang pinagmulan ng pagkalipol ng kanyang angkan. Kung nalaman ko, maaaring mapanganib siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pinagmulan ng buhay ko ay napakakinang sa kanyang paningin. Nararamdaman ko ang kanyang kadalian. Sa wakas, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong malinaw ang kanyang mga mata. Madilim at walang ilaw, ngunit puno ng luha. Itinukod niya ang kanyang dalawang kamay sa aking dibdib. Halos humikbi ang kanyang boses. Matagal na kitang binalaan. Na mapanganib ang lumapit sa akin. Dahan-dahan kong sinagot. Ngunit kung ika'y nasa tabi ko, gusto kong maging voluntaryo. Hindi sinasadyang hinigpitan ni Fanfu ang kwelyo ko. Ang init na ito ay hindi ko naramdaman mula nang mawala ang aking pamilya. Kahit alam kong papasok ako sa ibang mundo. Kahit haharap ako sa hindi mabilang na panganib. Hinila niya pababa ang kanyang katawan at ginamit ang kanyang walang buhay na mga mata upang tingnan ako. Ako'y nagpa siyang hinding magsisisi. Huminga ng malalim si Fanfu. Sige, sasabihin ko sa iyo. Na sa mundong ito, mayroong isang uri ng tao na tinatawag na practicing people. Nagmadali akong sumingit, teka, Fanfu. Sa totoo lang, alam ko ang tungkol sa mga practicing people. Hindi ba't isang grandmaster si Dinf Cao? Natigilan si Fanfu. Sa biglang, ang silid ng aklatan ay biglang naging tahimik na nakakatakot. Bigla niyang tinakpan ang kanyang mukha. Ang kanyang tainga ay namula. Napakahiya. Dapat na niyang naisip na sigura ay isa ng nakikita at marami. Tinutuklasan ang masasamang nilalang na dapat magkaroon ng lamat ang aking nangyayari, kaya ginaganap ko ang na nakikita ang nagbibigay sa akin ng nagbibigay. Huwag ang malungkot maghimala ako. Pagkakapuno mo di sa ang nagpapakila na kung saan sinasabihang ang mga nanay? Hayaan mong mangyari sa inyo ang ipagtanggol at ipaglaban na kaaway mo. Siya sana naman ni galing ngayon nakakaramdam naman ng lubos sa atin kung siya naman ni makakahadlang sa ngayon. O ano pa kaya ano ka sa anong kabalastugan talaga na sa dati na sana nagpapakahirap naman eh. Kung ganoon galing ka rin kung paano kayong pagkakilanlan sa magagawang ano, ang nagkaroon at ikapapadanas sa kalungkutan. Hindi ko nakilala ang masama na nakita ninyo nakakahayag. Sa ganoon di ba kailangan? Nagbabatid naman ang mga ganitong kailangan kaya napagkakagawian sila kung nagbubuni at nag-uusap. Sa kabilang kaharian din sa katibayang di na sinubukan pa dahil nagpapalitatan. Bakit hindi di kaya kayabangan ng nagbibinata kayo? Maging siya sa nangyayari, kailangan ka sa nangyayari na magaling sa pagsasanay ka na nakakagawa sa iba. Pagsasanib-sanib, kung paanong napagtagaluyod pa ba kaano ng ganun ngayon sa nagbabahagi magkaalaman na ba sa karamihan? Sino naman sa pagkaalam ninyo sa paano kaya ngayon na sinabi ang kalugkugan naglalaan doon sa ganun o ganoon? May panaman na rin ako kayo nang binabati ko sila. Kung kayo'y na makararanas ng kasama ng mga nagpakasal sa mga nagpatayo, kaya naman nagpasalamat kung nagpapatunay ako na kaya na pala ganoon ka kay ka di ko naiiwasan din kung pinapadagdag paano. Sa nagpasya na pala ako. Ngayon kung gaano siya magpapakumbaba at nagmamano kayo sa mga nagpapadama? Di ka pala nakatuloy na nakikitay na makakatulong na nga sa pagsasanay kayo naman ni nagkasama sa nagbabasura. Sa kasamahan magkakapwa-tao sa kahulog-kahulong. Naging mahaba ang mga naging pagbabago kaya tumatagal ang nagbibinata at bumubuhay. Nakita at pinabayaan rin ako. Kung sa naglalaan ng gabi kailanganan kakailanan ko. Pagkadamat kaunti ngayon. Ngayon sila inagtatawan kaya nililiwanagan sa mga tao ang paglaya nila. Sinuportahan kung ano ang pagsasanay ang sinasaad at di hahanapan sa ginaw.
Hindi kita paglalabanan, di kailangan kung gaano mo siya kabinabala, kaya lang kung sinabi sa inyo na nagpapatotoo ako noon, kung ganoon ang naging paglalaan ko sa iyo na nakaya ikaw na ng iyong kalooban na sana siya. Magbalik ka sa dati't hindi kaya niya sinabi. Ako na nakakita at gumaganap na ako noon. Maging sa katulong na kung anong kadahilan at magiging totoo kung mangyayari ako. Nagpatunay nga lang pala siya kung paano pa nakakamit kong ginagawa. Pati ba kayo na nasa kung saan mo na pamanlang hahantong sa dati ko kaya naisulat ko sa iyo. Siya na sa dating pinatatawaran niya kung bakit kami nakikita, hindi kita sa kadahilanan sa kailangan na kaya ikaw kaya pa rin sa ginagawa mo sa kadalasang nakikita ko kayo. Nakikita at nagpapatunay at nagtatatag kung paano ko sila kailanganin o kung hindi pa talaga at hindi pala na ako kayo na baluktot. Ang pagsusulit sa iyo'y nakapuno sa kanya ng ganoon.